baliw dito ang TLPH at kumuha sila ng mga tipong mga tamos para dito kay Sanford na pangbakbakan pero merong sustain pa rin at may pang frontline pa rin. Oo, sabay o kaya Teresa, Teresa, isa sa mga Better pinaka-basic na Tama. XP lane, hindi ka na magkakamali kung sakaling naghahanap ka ng ilalagay. Ay! Pero Carmilla, ang kanilang kukunin. Is this an XP lane, Carmilla? Oo, katulad nung nakita natin mula kay Nats from the previous series, ito din yung pinik nila up against the Barat. So mukhang dun sa mundo ng mga nagsiscreams, sa mundo ng mga halimaw, Oo. ang kanilang sagot sa Barats ay etong Carmilla kasi pangalawang beses na nangyari. Ganun din, first pick, high pick Barats tapos last pick na Carmilla. Well, let's see kung mapapagana ito ng Team Liquid Philippines. Nung nakita natin uli ang matchup na Carmilla kontra sa isang Barats in the XP lane, hindi naging maganda ang kwento para kay Nats sa kanyang Carmilla. But this time around, hahawakan ni Sanford ang Carmilla na ito kontra sa Barats ni Flap sa pagpasok natin sa game number 2. Team Liquid Philippines already ahead by 1 game. Isa na lang ang kailangan nila para tapusin ito. Well, magigets mo rin naman yung ideya dito ng Team Liquid Philippines, no? Kasi pagka ganitong klaseng composition, may tendency talaga magsama-sama. May Rafaela ka, may Beleric ka. So, isang lapag lang ng ulti ng isang Carmilla, at least kahit papaano, no, makakapag-deal sila kung sino man yung mga mahaabutan nun. Welcome to game number 2 of our Clash of the Titans. Isa na lang ang kailangan ng Team Liquid Philippines. Meanwhile, for Team Falcons ay kailangan nila ng 2 straight kung gusto nilang ipadala ito sa insang Game 3 victory. And looking at the draft, Wolf, ano bang pwede nating ma-expect in the early game? Is this a funny game para kay Kyle na maaga pa lang ay papalag na? Mahirap dahil Moscow tsaka Badang yung katapat. At the same time, etong Selena, problema din yan para sa isang Fanny kasi parang kailangan pa niyang ipasuyod sa iba o kaya siya mismo yung susuyod sa mga traps eventually dito ni Sanji. So I don't think that this is an easy game para sa Fanny. Pero hindi naman natin sinasabing imposible. Maganda naman ang game para sa isang Fanny dito kung sakaling merong mauuna para sa kanya. Kasi if you think about it, etong Barats, Beleric, tapos Rafaela, makating trio to para sa Falcons na pwede nga namang kumuha ng teritoryo sa mapa. Okay, yan na nga yung ginagawa nila eh. Uuntog dito si Owen. Pero si Carl ay mangangalahati. So, re-respeto muna dito ang Team Liquid. At least kahit paano, no, pinaparamdam nila yung presensya ng kanilang mid-trio. Si Owen ay manggugulo din lamang habang si Kyle ay dire-diretso lang sa kanyang misyon. Oo, mukhang standard MLBB ata ang ating makikita dito. Bukod na lamang sa makabagong matchup ng Barats at Carmilla, ang actually mga iilang roles natin dito ay I would say non-aggressive. Kumbaga gusto lang nilang gawin ang kanilang trabaho at mukhang kakabit ang pana. Ay na, kumonekta na nga. Babalikan pa dito si Owen. Hindi na tama yung taunt. Pero nakikita natin buma-vibe check, tumututok. Sinusubukan na ni Sanji Nino na pagandahin yung kanyang mga tutok. Pero hahabulin nila dito si Teddy. And Cutshot ay nagamit. Buhay pa ba? Super Marco ay nandun! Pero nasunog din. Ito dito kay Kyle at si Super Marco ay nabuhay pa. Oo, Pa sa cart. munti ka na, no? Kahit pa paano. And for Team Falcons, that was a successful dive against that gold laner. Napakabilis talaga sumama dito ni Kyle. Pero sasalubong wow! JP at si Haji ang nakakuha ng pagong. Ni Jonas Well kami magagamit din. And this time ay makakapatay itong si Haji. Pero nalink yung tatlo. Haji ngayon again. Habulin pa rin tapos sa Cyclone Eye. Pero walang gagamiting flicker si Sanji sa pagkakataon na ito. At makakakuha ng pambawing kill ang Team Liquid. Yung pala yung sagot sa isang Barats. Yung nakita nating ultimate coming out from Sanford na Carmilla, isa sa mga rare moments na makita natin na sulit yung Link. Ang hirap kasi makita nun. In fact, sa RG, makita natin dire-diretso makakapag-land ka ng Link na madaming tatamaan. But when it comes to pro play, it's rarely that we see yung magandang pagkakagamit ng Carmilla ultimate. And this time, PLPH were able to pull it off. Kaso, yung turtle na punta para sa Falcon. Oo, Gwen. Pupuntahan ba nila? Okay, tinamaan si Sanford dito. Susubok si Sanji na paganahin uli ang kanyang mga tutok. Pero handang-handa ang Falcon sa kanilang ginagawa at babalik muna sa kanyang rotation dito si Carl. And nagiging maganda ito para sa Falcons, ha? Oo, Team Falcons still almost 1,000 ahead sa Team Liquid Philippines. At dahil yan siguro sa mga nagiging magandang engages na nanggagaling dito kay Kyle. Kahit papano ay nakakahanap siya ng mga malalaking oportunidad against big gold laners dito sa side ng Team Liquid Philippines. Pero pantay lang ang gold ng Fanny pati na Hirara. And by the way, ito ang handcam natin ng Infinix GT50 Pro, the official smartphone partner. Ganito pala mag-Fanny ng naka-Infinix GT50. Oo. Mukhang palo talaga. Etong si,
think isa sa mga heroes na nagpakilala kay Kyle dun sa amateur scene bago pa siya tumapak sa pro scene. Oo. It's definitely this Fanny, even expecting na iikot doon ang ating badang. Okay, dito na kami nagamit at si Flap ay kanilang mapapatay. Susubok humabol ang Team Liquid dito habang si JP ay naglalurk. May mahuhuli ba sila dito? Binuhay na rin kagad itong si Flap. Tumama yung Abyssal Arrow na may kasamang trap. Sobrang kuna talaga ng puno. And ready ang Team Liquid sa mga ginagawa ng Falcons. And Team Liquid Philippines ay sisimulan na rin nata ang turtle na ito. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons. With Team Falcons already re-establishing ang pwesto nila around this north area. Papasok na si Kyle. Okay, Sanford, available pa ang kanyang Curse of Blood. So any moment ay pwede niya itong bitawan. Habang hawak-hawak na ng Falcons itong pagong, 5 miyembro mula sa kanila ang magsasama-sama. At si Kyle ay makukuha na rin ng malaya itong ikalawang pagong ng laro ito. Yes, and that's going to be 2 turtles na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Mukhang mag-i-invade pa ata ang Falcons dito. Pero madedepensahan naman nila Sanford ang orange buff nila. Naghahanap pa nga ata ng away! Ayan na, pinagsasamak na. At tama din, yung si Bat Teddy ay sasama. Habang si Bat Uy, nagpikit-pikit! nagamit! Yung kanyang ultimate ngayon, ay si Carl ay iiwas din lamang Super Marco with kill habang sinapaata ang mabubukulan dito. Nagkadebra ang tutumba, magiging apat pa kasi si Hogan na mapapatay din. Teddy kailangan na umatras. Wala nang wave na aasahan dito. Itong si Teddy, aabangan nila. Control may nagamit. Susubukang micro-hit ni Teddy. Pero magtatagumpay pa rin ang Falcons. Oh, what a great fight para sa Falcons. Nakita naman natin yung ambitious na jump mula dun sa TLPH. Nagtaka rin ako bakit sila gumawa dito with JP tapos ang follow-up nila si Teddy tapos hindi pa ganun ka-instant, medyo na-late pa. So na-compromise yung pwesto ni Teddy. Pagdating doon ni Sanji as well as ni Carl, dun lang sila din napatumba. And I think Sanford wanted to really nail itong ultimate. Ang maganda naman yun, madami naman tinamaan afterwards. Pero ang lambot nila dito, nasulit yung Blazing Duet. Kasi nung tumalon din doon, itong si Carl Tizzy, meron din naman na taunt. And everything else really went badly para dito sa side ng Team Liquid. Kaya naman, nagtaka rin ako na pinilit nila yung initiation na yun coming out from JP kung saan hindi sila handa lahat. A slight miscalculation with a big price to pay para dito sa Team Liquid Philippines. And for Team Falcons, dahil dyan ay lumobo ang kanilang gold lead sa upcoming turtle fight na ito. 20 seconds bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. And may 3,000 kalamangan ng Team Falcons. And we could see that gold lead mostly sa loob ng roam and mid lane for Team Falcons. Yeah, ibang aura na nakikita natin sa Falcons. No? Isipin mo yun na kakagaling lang sa pagkakatalo nito ng game number 1 pero para bang hindi nila ininda. And ito naman yung may expect natin dahil sobrang veterano na rin. Nag-world tour na rin itong dalawang kupunan na to. Kaya nga naman ngayon, susubukan nila paikutin itong pagong. Hindi ko connect yung Abyssal Arrow. Si Kyle dun sa may bandang ibaba, try lamang na i-isolate lahat ng mga nangyayari. Wala pa silang jungle, patatagalin lang ata nila dito. And si Sanford ay magpapakita na tumama yung stun, Abyssal Arrow as well. Kumukonekta na ang mga continuous stun mula sa Team Liquid. Pero wala pa rin mamamatay ha. Ayun na, naghahanap na ng Detona's welcome pero mukhang mabibigay na lang ang turtle na ito matapos si Ambani Flap. That's going to be the 3rd turtle secured para sa Team Falcons at re-recta pa sila sa pag-invade. Panggulo lang pala. Panggulo lang? Diba? Ibang Pang-aning lang. But Falcons, if you're gonna be following the trend right now doon sa snowball meta that we're talking about, with the 4,000 lead sa 7 minutes, napakagandang spot nito para sa Falcons na natapusin na yung laban para sa kanila ng mas maaga din kumpara sa TLPH. And unfortunately for TL, kumuha sila ng isang composition na late game centric with this Moskov pero wala sila ng wave clear na hinahanap natin kadalasan from the mid lane. They only have this Selena. So when it comes to hero damage, mataas yan para sa TLPH. Pero pag magmamanage sila ngayon ng mga lanes, ito na yung kailangan nilang problema. Because Falcons, they can play the disciplined route. Kung saan, magsisiege lang sila constantly against TL. Gawin yung ginawa sa kanila ng TL in the previous game. At sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment ay konting kembot na lang ay may Trinity na itong mod mula sa Team Falcons. And that would mean na magiging mas masakit pa ang mga iba patong Blazing Duet dito ni Super Marco. And as we enter around the 8-minute mark, magiging mas mahirap pa atang dumepensa para sa Team Liquid Philippines. Yan, nabanggit na nga kanina ni Wolf ang baba ng clear wave nila dito at hindi rin sumasakto yung mga combo na ginalapag dito ng Team Liquid Philippines. Ayun na. Ito as well kami magagamit, iutog din sa may gilid, pagtutulong-tulungan, Super Marco nakaka-plate, nagamit yung Revitalize, kumanig yung Abyssal Arrow,
Nailapag yung Curse of Blood, pero wala magiging follow-up at Team Liquid. Makakapatay ng isang paano si Carl. Ay nagwawala na rin. JP mamamatay at hahabulin pa rin. Flexing to win naman mula dito kay Super Marco. Hahabulin pa rin. Carl! Carl! No way! No way! And Carl with a triple kill. Pero makakabawi din naman si Super Marco at si Sanji na lang ang matitira. Kasabay pa nga ni Teddy sa may bandang ibaba. Tignan natin kung ano mga magaganap dito kasi mapupunta. Nakita siya! Nakita siya, kumonekta. Yung Abyssal Arrow, susubok sanang lumapit dito si Super Marco pero papaganahin na lang niya ang kanyang disiplina. Alam din kasi sila may respawn eh. Pero Meron silang pa. Jesus. So, sa pagdating na laban dito sa My Lord, mas aangat ang Falcons. Oo, at mukhang may pwesto ng Team Falcons dito. Kailangan pa mag-recruit si Sanji. Bibilisan na nila ang pagkuha ng Lord na ito. Ang tsansa ay manifest para kumontra ang Team Liquid Philippines. Kukunin na ng Falcons ang Lord na ito. Oh, that is a good fight para sa TLPH, all things considered. Nasa abante yung Falcons doon, pero nakakuha pa ng 3 kill. Doon si Cartesi, ginawa ang lahat para makakuha ng mga daming outplays to get that and then eventually win. And maganda doon si Teddy, hindi naman na patay dun sa laban na yon. However, because of that res na meron dito, ang isang Rafaela, biglang naging advantage pa yon para sa Falcons. Oo. And ito rin talaga yung kapangyarihan ng Rafaela, no? Yung hindi nasisira yung tempo mo kahit papitasan ka ng isa, basta available yung revive. That's 1 turret down sa bottom lane. Meron pa namang energy shields sa torre doon sa may bandang ibaba. Nakakadepensa pa naman ang Team Liquid Philippines, pero sa taas nagmamarcha ang Lord na ito. Carl Tizzy versus Kyle, part number 67.5. Dami mang beses nakita ang dalawang to. Ang dami na talagang beses na 1v1 na ating nasaksihan para sa dalawang jungler na ito. Habang yung Lord sa itaas na bahagi ay nagmamarcha na rin. Susubukan ay clear ng mabilisan doon sa may bandang ibaba. Pero sasabog na rin yung igitnang bahagi doon sa Holy Shields. Lord ay kasama nila. Sanford ngayon, nag-ready rin sa kanyang ultimate. Pero nakain na, naiumpog doon sa may pader. Nagamit yung Wrath of Giant, pero mahuhuli. Huli si Kyle! Kaya ba niya makatakas? Yes sir, makakakable-kable pa. Guard! Habang ligtas pa rin yung mga... Pinuntahan na kagad ni Super Marco. Cortese with a kill. Habulin ng JP. Oh, wow! Grabe! Ito na magiging target. Nakakasibat na rin itong si Teddy. At 3 kanilang mapapatay. 5 pa ang buhay sa Team Liquid. Ito na ata ang ganti ng Cavalry sa larong to. At hindi dapat siguro tayo nagkakamali dito. Hindi yun macro play. That was 100% micro. Pindot ang bentahe ni Cartesi. After no kanilang pagkatalo mula sa MSC, just a few days afterwards, nag-live agad, nagbatak agad. Ang daming testimony na lumabas outside from the Team Liquid na mga members. Tapos syempre yung mga fans, hardcore fans, dedicated fans, si Cartesi na nagbatak daw talaga when it comes to Assassins. At nakikita na natin ang resulta ng training sa chamber ni Cartesi. Tingnan mo naman kung paano niya tinawid yun. May sinama pa yung Cyclone Ice sa combo. Oo. Nag-training sa bundok kasabay ni Wimbanyama. 35 seconds bago lumabas ang ang pangalawang Lord ng larong ito. Team Falcon still ahead by 2,000. Despite great plays coming in from Team Liquid Philippines, hawak pa rin ng Team Falcons ang larong ito. I feel like pag tumagal din itong laban na to, nagiging mas valuable na itong si Rafaela. Bukod sa mataas na yung sustain niya pang kontra dun sa mga burst na gustong gawin ni Cartesi, meron pa nung revive. Naturally makukuha nila. But of course, Sanford, isa rin sa mga kailangan bantayan dito ng Falcons, yung link na naging crucial dun sa may top lane, kung saan 4 yung nahuli, that gave hindi man nagbigay yun ng mismong kills para sa TLPH, nagbigay yun ng oras para makahabol si Cartesi na mga likod. Oo, sa ngayon mukhang Lord na ang sunod na paglalabanan ng dalawang kupunan na ito. Si Super Marco ang unang hihila sa Lord at Team Falcons ang maghahawak at magsisimula ng Lord Dance. Pero iba ata ang hanap dito ng Team Liquid. Uy, susubukan nila si Flap ha, pero masyadong makunat itong dinosaur na ito. Alam nila na nagtatago na doon sa purple itong si Kyle at hindi ito lalaban basta-basta nang wala itong kanyang buff. Ngayon, Lord ay pupuntahan na ng magkabilang panig. Ang daming trap na nakalatag para dito sa Falcons at inaapak-apakan lamang ito ni Ogwen. Nakakairita rin pala, no, if you're up against sa Selena. Pero mukhang si Kylie, nahanap na si Sanji, pero mauuna yung kagat. Ako, Sanji! Ako naipit siya, flicker na gamit, pero pinutan din ni Super Marco habang si JP ang magiging next. Tumama na rin yung si Bat. Sasama ba din si Teddy habang i-resilwit na gamit din. At parang trap ata yun. At binili na rin ng Falcons ang gusto dito ni Carl at ng Team Liquid Philippines. Siya na lang mag-isa dito at kailangan na niyang makakaiwas ang Atroth. 5 tutumban. Falcons
ay magpamarcha na sa gitna. At parang yun na ata ang katapusan ng istorya ng game number 2. Minion wave sa gitna, 5 segundo pa ang aantayin. Hindi pa pwedeng matapos ng maaga ito kasi ang Falcons ay kukunin na ang game 2. Great plays coming out from Team Falcons, lalo na dun sa trio na binuo nila dito. That very tanky Barats na may kasamang Rafaela. Sinamahan pa nga ng Beleric na naging crucial din dun sa pinakatulo. Importante yung Beleric dun sa early game.